Ibig sabihin, minura niya pala ikaw, minura rin ako. Kasi sabi ko, sasabihin ko sa'yo yung pag-aano niya ng gamit, tsaka tinulak niya nga ako, sabi ko masama yan. Sasabihin ko to kay Papa Dins. Wala daw siyang pakialam, to siya, nagmura siya. Unang nakita natin si Kayla, may kukumpara mo, no? Kuya, yung nung makita natin siya, talagang kuwela. Madaldal, madali siyang sumagot, nakakapag-response kagad. Tapos dito naman, pagka yung inaalok ko siya ng pagkain, yung isang araw, sinungitan ako eh. Medyo alarming din kasi syempre, nakausap ko na rin kasi sila mama at si papa dito sa bagay na ito. Medyo natatakot nga. Kasi baka mamaya, hindi naman sa pag-ano mga kapapi, baka mamaya magsunog. Yan ang delikado ko. May mga ganong bagay, may mga ganong senaryo. Ay, yung sa Ever. Ganon din, nagsungit din siya sa amin doon kami sa Ever. Hindi niya raw kami mahal. Hindi niya raw kami mahal. Oh? Kasi namili po kami sa Ever na. Nok, kamusta Nok? Alright lang, wow. Alright lang, nga na, bagong gising na pa. Good morning! Good morning! Ayun, good morning Nok. Eh, grabe oh. Kaya Bogi, good morning! Ay, good morning po mga kapapi. At good morning Nika! Good morning po mga kapapi! Good morning Ate John! Good morning po mga kapapi! Good morning Ate Mengay! Morning, good morning po. Good morning Kuya Bok! Good morning mga kapapi. Ay grabe, mukhang nag-concert ka Kuya Bok ah! Oh, syempre. Parang Paos pa ba? yan, kagabi ata yan ano? Kagabi Paps. Bumibira tayo. Bumibira kayo kagabi. Bumabanat ano? Ay, si Ate Mengay malapit na mga anak, mga kapapi. Next week. Next week? Ano ba yan? It's a boy, it's a girl? It's a girl. It's a girl. Mukha daw ng dalawang tita. Oh, sino na ba ang napaglilihan ni Ate Mengay? Si Junjun yung puti. Uy! Ewan ko, gusto ko. Yung tangkad po sana kay Nika. Eh, yung itsura? Ay, daddy na lang. Daddy Ayaw yaw. po sa akin, ayaw. Eh, yung katalinuhan? Kay Kia na lang po. Kay Kia. Dapat sa taroy nanay. Oo. Wala po akong talino eh. Walang talino? Ang alam ko Pambira. lang po talento sa sayaw. Yung talento. Ay, yung talento sa inyong dalawa. Siya sa kanta. Kasi ikaw sa sayaw, kay Kuya Buknoy sa kanta. Ay, grabe ano. Ano pala pangalan niya? Si Princess Marie Jen. Princess Marie? Marie Jen? Oh, grabe. Habol pa. Talagang nakabase sa pangalan ni Kuya Buknoy. Opo, yung kalahati po nakabase po sa pangalan ni Ate Marigo. Kuya. Uy, Marie. Marie. Pwede din. Saan ka mga anak niyan, te? Sa ospital po sa Tala. Sa Tala. Kala ko sa ospital eh. Malamang. Ayun nga mga kapapi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ay, nakamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano? At yun nga, kung napanood nyo na yung vlog ng ating namahal na ka-business patungkol nga dun sa prank kay Kuya Bornok. Ay sa lahat ng mga nasaktan, kami po ay humihingi ng sorry sa inyong lahat. Sana kami ay inyong mapatawad. Ano ba yung kanta dun? Patawad. Ano ba yun? Pagpatawad mo. Ay, pagpatawad. Kapangahasan. Binibini ko. Binibini ko. Siya na maintindihan. Alam kong kailan tayo. Kanta ba yan? Basa naman yan. Ay, basa. Basa yan Kuya Bog. Pambera. Teacher, eto yung teacher. Teacher. Basa! Basa. Bye-bye. Ayun mo si... Bye-bye, basa. Bye-bye, Basha. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Ay, pambira. Sino ba yan? Sino ba yun? Ano? Shoutout po pala ma'am. Ayun na. Kay Israel. Kay Ma'am Israel. Ingat ka po dyan, ma'am. Ay, grabe. Yan ang tito ko. Pops, thank you. Malapit dibiskarte yan. Late na daw kasi po. Late na. Oo, talaga. Nawala yung asawa, nandito naman yung asawang babae. Na basher. Tandem yan, tandem. Alright lang. Alright. Ayun nga po mga kapapi, itong vlog na ito ay patungkol kay Kayla, kay Josa. No? At gusto ko lang makausap din sila kasi mga kapapi, sila ang madalas na nakakasama ni Kayla. Kasi nga ako minsan nasa mission, minsan naman yung 3Ms ay kasama nila sa pagbablog si Kayla. At syempre, para malibang-libang, 'di ba? At ayun
itong mga nakaraan ay maraming mga obserbasyon. At syempre maganda rin na alam nyo po, no, mga kapapi. At ayun nga, nung nakaraan ay naidala namin siya dun sa kay Doc Manuel. Nabigyan siya ulit ng gamot. Kung napanood nyo yung medyo pahirapan siya painumin ng gamot kasi nga tama yung mga nagko-comment na yung mga ganong kaso, mga ganyang kaso sa mga kababayan natin ay mahirap talaga painumin ng gamot. At kailangan natin ng pangunawa, pasensya. At yun naman po yung nangyari nung nakaraang vlog. Tsaka doon pala sa nag-comment na inihiwalay namin si Kayla sa lamesa. Ay yun po, baka hindi nyo po napansin na si Kayla po ay inalok namin na tumabi sa amin, no? Kanya nga lang, syempre, choice niya yun na doon siya umupo, katabi ni Kuya Jonathan. At kami nagulat nung umalis siya bigla, no? Pero inalok po namin yun na doon siya tumabi sa amin, kahit na medyo masikip na nga kasi pang dalawahan lang yung row na yun, mga kapapi. At ayun, mas pinili niya na doon umupo at yun po ay nirespeto namin. At yun nga, nagulat kami, bigla siyang umalis at biglang nagtaray ng mga oras na yun, no? Yun po yung time na hindi pa siya nakainom ng gamot, no? Kakabigay lang kasi ng gamot na ni Doc. At kapag ganong mga oras ang obserbasyon namin sa kanya ay parang gano'n na nga, parang medyo irritable. Matapang siya. Matapang. Hindi naman sa matapang, parang ano lang ba? Tawag dito, ayaw niya nakausap ng mga ganong time, ano? Gusto niya mapag-isa. Gusto niya mapag-isa. Tahimik. At ayun nga, ilang araw na rin natin siyang napapainom ng gamot. Mga kapapi, akong nagpapainom. At merong isang beses si Ate Mengay. Kasi nung time na yun ay nasa church ako. Mga ilang araw na ba? Tatlong araw? O... Isa po si Nika na pa yun. Si Nika. Oh. Ilang beses na tig-isa kayo? Sa akin 2. So 4 na araw na, no? Eh siguro magkwento po kayo kung ano yung mga na-observe niyo sa kanya. Para alam din ng ating mga kababayan na viewers, makatulong din sa atin sa mga comment nila ano ba yung mga pwede natin pang gawin para kay Kayla, no? Ayun, siguro simulan natin kay Ate Mengay, no? Ayun, Ate Mengay, kamusta yung pagpapainom mo ng gamot kay Kayla po? Yung pinainom ko po siya ng gamot, tinanong niya sa akin kung para saan daw po yun. Tapos, hindi naman po ako nahirapang pagpainom, kaya lang, napapansin ko sa kanya, galit. Galit? Opo. Pag tinanong mo siya, Kayla, kumain ka na. Titingin muna siya ng masama sa'yo, tapos, gaganon yung mata niya. Tapos sabi niya, hindi ba nga ako nagugutom? Ganon siya. Pero nakainom naman siya ng gamot niya? Opo, nakainom. Tapos yung ibang araw naman po, pag kakausapin mo siya, ang tagal niya bago sumagot. Ang tagal niya Kakaiba po mag-response. siya nung hindi siya umiinom ng gamot sa uminom na ng gamot. Kasi mga papi, nung nakilala natin si Kayla, ay napakabait pa. Friendly siya, lalo na nung bagong dating siya dito. Tsaka nung sa part 1, makikita nyo naman, di ba, mga kapapi, kung gaano yung response niya, kwela. Di ba? Kalug yung dating Kayla. Ngayon, nung napainom natin siya ng gamot, gaya ng sabi ni Ate Mengay ay, yun nga, parang galit, irritable, tsaka, ano pa yung parang nagtataray, ganon. Anong ginawa mo nun, Ate Mengay? Kinakausap ko lang po siya na kinakausap, pero mabagal po yung response ng sagot niya. Hindi katulad po dati na pag kinausap mo siya, sasagot po talaga siya agad, tas ngingiti. Tas pag hinawakan mo, okay lang. Ngayon, hindi na po. Magkaiba. Hindi na. Kaya nga, mga papi, mapapansin nyo wala si Kayla rito. Nandun siya sa kwarto. At dati, nung hindi namin siya napapainom ng gamot, lagi yun na nakikihalubilo dito. No? Dito na rin sa labas yun. Maaga pa nga nagigising na yun eh. At minsan nagwawalis-walis. Ngayon ba, wala. Nasa kwarto lang po siya. Nasa kwarto lang. Ay, sige, Renji. Hello po, Kuya Renji. Po mga kapapi, good morning. Oh, ayan. Sunod natin si Ate June.
Sa akin naman, Paps, ganun nga po siya, nagsusungit na. Hindi mo na siya, dati kasi nakakakwentuhan ko yan sa kwarto pag nakahiga siya. Ngayon, hindi na. Kasi lagi siyang nagsusungit. Katulad nung nakarang gabi, dito siya nakaupo. Pinapapasok ko siya kasi nakabuka ka. Tapos sabi niya sa akin, tigilan mo ko, sapakin kita dyan Oh? Opo, sinabi niya, sapakin kita dyan Hindi ko na lang inano kasi ito nga, si Nika din, may nakakwento din kasi sa akin. Yung tungkol sa ginawa ni Kayla sa kanya. Kaya parang natakot na din ako. Natakot ka? Tsaka nung minsan na sinama namin siya, Paps, kasi sabi niya gusto niya sumama sa amin. Nag-order kami ng pansit. Umupo siya dun sa lamesa, dun sa sa upuan dun sa may restaurant. Sasalita siya mag-isa, gumagano siya, sabi ko, Kayla, saan kausap mo? Gumanon lang siya. Tapos tumatawa siyang mag-isa. Nakainom na siya ng gamot niyan? Opo, nakainom na siya ng gamot. Basta ngayon, Paps, napapansin ko sa kanya, masyado siyang masungit. Parang aggressive, Di dati na pag umuwi ako, napapaalam ako sa kanya, yayakap, ganun. Hindi mo na siya Hindi na ganun. Ayun si Ate Nika, ano yung nakakwento niya daw po kay Kay Ate John? Ano yun? Sa akin naman, Paps, kasi nagpainom din kami natin may kayo ng gamot na tag-isang beses kami nagpainom. Nung binibigay ko na sa kanya yung gamot, parang nagdududa siya, ano ba to? Ito ba talaga yun? Parang hindi to. Sabi ko, ito yun kasi di ba hinahati-hati yun. Kasi, tapos yung time na yun, uminom na siya ng gamot. Tapos yung gamot, nasa taas na nasa lalagyan na. Hindi po namin alam na kinuha niya pala. Tapos nasaktuhan ko, pag silip ko dun sa kwarto, parang bubuksan niya. Sabi ko, Kayla, di ba uminom ka na ng gamot? Tapos dun siya nagalit sa akin, Paps. Tinulak niya ako dito sa kwarto. Sabi ko, Kayla, masama yan. Sabi ko to kay Papa din, sasabihin ko to kay Paps. Tapos nagmura siya, minura ka niya. Sabi niya, ay sabihin ko pa ba? Hindi, wag na siguro. Basta nagmura po siya. Minura niya ako? Tapos ako, kasi nga sabi ko masama yan. Sasabihin ko to kay Papa Dins. Wala daw siya pakialam to sa yun. Kaya umalis na ako kasi siya yung, ano ba tawag dito, yung galit nga siya na agresibo, gano'n. Ayaw niyang lalapitan siya, kausapin siya. Parang kasi siya dun sa gamot yung nagdududa. Nagdududa siya dun sa gamot. Yun po. Pero ngayon kasi para sa akin okay lang siya Ibig sabihin, minura niya pala ikaw, minura rin ako. Kasi sabi ko, sasabihin ko sa'yo yung pag-aano niya ng gamot, tsaka yung tinulak niya nga ako, sabi ko masama yan. Sasabihin ko to kay Papa Dins. Wala daw siyang pakialam, to siya, nagmura siya. Pero hindi naman po sa lahat na isang buong araw is ganun siya, hindi naman. Parang may time lang talaga. Yun lang yung napansin ko sa kanya. Alam ba pag nagwa-vlog kayo, kaya nung ikaw may napansin ka pa ba bukod dun sa sinabi natin dun na parang nakatulala, may kausap na iba? Di ba, Ayun po, napansin ko din magkasama yun. kami nun, Paps Oo. Tayo ba nun? Sabi ko, tinanong si Kayla, Nika. Sasalitang mag-isa. Sabi ko kay Nico. Sabi ko, Kayla, sinong kausap mo dyan? Lumanon lang siya. Tapos, yun, parang may kinakausap na naman siya. Pero hindi nyo naman siya inayaan na wala siyang kausap? Hindi naman, Paps. Kasi nga, palagi namin siya yung kinakausap para ba malibang siya. Pero siya lang yung nag-ano na parang wala, ayaw niya talaga. Parang gusto niya mapag-isa siya. Ganon. Pero nung tinanong naman namin siya, Paps, kung saan niya mas gusto, kung sa kanila ba or dito, gusto niya dito daw. Dito? Masaya daw siya kasi may kausap siya. Yun yung sabi niya. Kasi nung nakatulala siya, sabi ko, ano iniisip mo? Parang ang lalim ng iniisip mo. Niya, wala naman. Sabi ko, kami kasi pag nakatulala kami, parang ang lalim ng iniisip namin. Ano ba iniisip mo? Tapos yung sabi niya, wala daw. Parang nasanay na daw siya na nakatulala. Oo. Ganun. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon is ganun si Kayla. Si mga kagwang, may napansin po ba kayo kay Kayla? Naunahin ko si Kuya Bornok. Ikaw, Kuya Nok, di ba kasama ka namin nung unang nakita natin si Kayla? May kukumpara mo, no, Kuya? Nung makita natin siya, talagang kuwela. Madali siyang sumagot, nakakapag-response kagad. Tapos dito naman, pagka yung inaalok ko siya ng pagkain, nung isang araw, sinungitan ako Mamaya na, hindi pa ako nagugutom. Tapos sinaya ko lang, sige mamaya, basta mamaya kain ka na. Tapos nang-snub siya, gano'n. Tapos pagka sa kwarto naman, pag kumakain naman ako, naririnig ko siya nagsasalta. Minsan sinisilip ko
dalang. Tapos pagka ano, nakatingin sa akin, nakangiti. Mm. Tapos pagka alis ko ulit, kakain na ulit, balik ako pagkain ko. Parinig ko na naman siya magsasalita, minsan tatawa. Ano yung kaya, Kuya Bornok, ano yan? Yung nakainom na siya ng gamot niyan? Ito yan tayo nung nasa lubong kita sa kwarto niya eh. Yung sinilip ko nga siya, yung papainom niya siya ng gamot. Nakainom na siya ng gamot niyan. Yun ang napansin mo. Di kagaya dati, nung una siyang nandito. Mabait, madaldal na, alam niyo yun, mga kapapi. Sweet, no? Nakikita niyo yung mayakap pa siya. At minsan nga, nag-aaya pa kumain yan eh. Oo. Minsan nagtatanong rin siya, ngayon hindi na. Ngayon, hindi na. Hindi na. Ano kaya nangyayari sa kanya, Pero yung pagpapainom naman namin ng gamot sa kanya ay nasa tamang oras. At tama naman po yung pinainom namin sa kanya. Kasi hindi naman natin po pwede na bawat painom natin sa kanya, ibablog natin. Diba? Ayun ay mga nangyayari na sa off-cam. Ako nagpapainom ako ng gamot sa kanya. Minsan tinatanong ko siya, anong gusto mo? Anong nararamdaman mo? Lagi ang sagot niya sa akin ay, wala naman, okay lang ako. Pero tama nga yung sinabi ni Kuya Bornok. Kasi minsan nagpainom ako ng gamot kasama ko si Kuya Boogie. At sabi sa akin ni Kuya Boogie, nung papasok pa lang ako dyan sa kwarto nga niya, ang sabi ni Kuya Boogie ay, Paps, parang nagsasalita na naman si Kayla. Sasalita siya mag-isa. Oo. At tinatanong ko rin siya, anong nararamdaman mo pagka minom ka ng gamot? Ang sinasabi naman niya, parang nahihilo daw siya. Pagka uminom siya ng gamot, antimano yan, mga kapapi, talagang bagsak siya. Nung unang beses na napainom natin siya, nung nasa van, ano yan mga kapapi, pag uwi, tulog siya agad. Pero napakain naman natin siya doon sa McDo. Ngayon tulog siya hanggang kinabukasan. Ang haba ng tulog niya. Ang haba ng tulog niya mga kapapi, siguro inabot ng, bumangon siya mga alas 3 na ng hapon. Mga ganun pa. Oo, mga ganun po alas 3 ng hapon. Medyo kinabahan nga ako kasi pinuntahan ko siya doon sa kwarto. Tulog talaga kasi ayayin namin kumain. Diyan na may mga kagwang nung time na yun, ayayin namin kumain. Kaso tulog. At hindi na namin inistorbo, mga kapapi. Ayun Kuya Bugs, ikaw may maisishare ka po ba? Sa akin, yun lang Paps, nung kasama ko yung mga 3Ms noon, yun nga, nung nasa pinto siya, pag silip kong gano'n, nagsasalita mag-isa si Diyosa noon. Yung mga 3M noon, may binibili. Kaya, yun, nilapitan ko rin siya noon Kala ko ako yung kausap Pambira. Kaya yun, pinunta ko. Tinanong ko lang kung sino yung kausap niya. Sabi, wala, hindi na umimik. Hindi na umimik. Tsaka yun nga, yung na-experience natin pagpapainom ng gamot. Diba, tinago niya pa yung gamot yung lalagyan ng gamot, Paps. Ayun pala yun, sabi mo na kinuha niya yung gamot. Tinago niya talaga, pambay. Tinago niya. Tinago niya. Tagal namin hinanap ni Kuya Boogie kasi baka ang iniisip namin, baka tinapon niya. Oo. Yung pala tinago niya sa ilalim ng higaan niya. Oo, kasi mga papi, ang time na yon, wala ako nung time na yun Si Ate Menga at si Nikay na natin, na pagkatiwalaan nung time na yon. Niya nga lang nakita niya kung saan yun nilagay. Tapos Doon siya nagagalit. tapos inabot. Ano yun? Tumungtong ba sa lamesa yun, Kuya Bug? Oo. May hinahanap niya dun, Paps Oo. Tinanong ko kung anong hinahanap niya dun. Wala lang. Pambira. Sinabihan ko lang na baba na lang siya kako. Baka malaglag Pero ang hinahanap niya, yung gamot. Antimano yun, Paps Baka yung gamot na... Kasi sabi ni Nika, tinago Tinago niya yung gamot. Doon po siya nagalit sa akin kasi kinukuha ko yung gamot sa kanya kasi nakainom na siya noon. Baka ang iniisip ko baka itapon, ganun. Itapon o kaya mamaya laklakin. Oo, yun. Doon po siya nagalit. Pero alam niya yun, Pops, kung ano mga gamot niya. Tinanong ko siya kung ano yung gamot niya. Alam niya. Sabi niya, pampatulog, pampakalma daw sa sarili niya. Tapos yung isa, ano yun yung isa Yung sagot niya. Tatlo, di ba sabi niya, pampatulog. Para na daw yung utak niya. Yun yung sabi niya sa amin. Ikaw, Kuya Bok, meron ka pong may share ba? Yung napansin ko sa kanya, hindi naman nagsusungit yung sa akin. Nung nakita ko siya, nakangiti, nagwawalis. Ang sipag niya magwalis diyan sa loob. Opo. Napansin mo rin yun, di ba? May time nga po yun na nag-arrange pa siya ng kwarto niya. Oo, ang sipag niya.
Ngayon siya ng kwarto, mga Minsan, papi. nagkukusa din siya, Pops, na maghuhugas ng plato. Nga po. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero ang alam ko rin nun, nakainom na rin siya ng gamot. So parang ano, tawag dito, Sipag siya. may time na masipag, may time na Opo, may ganon may ang time ano na niya. parang Oo, hindi ganon. constant yung mood niya. Iba-iba ang condition. Iba-iba. Oo. Ba't kaya ganun, ano, mga kapapi? Medyo alarming din kasi syempre, nakausap ko na rin kasi sila mama at saka si papa dito sa bagay na ito. Medyo natatakot nga. Kasi baka mamaya, di naman sa pag-ano mga kapapi, baka mamaya magsunog. Yan, o kaya yan ang delikado, Pops. may mga ganong bagay, may mga ganong senaryo. Siyempre, isaalang-alang natin yung safety din ng ating pamilya, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko sa kanila, ano ninyo, tawag dito, yung mga ganong bagay, lighter, pansindi, nakatabi. Kasi baka mamaya ganon ang maisip eh. Tsaka yung ano, Pops, yung mga matatalim baga na bagay. Matatalim na bagay. Delikado po yun. Delikado, 'di ba? Meron pa kayong ano, may share? Para ano rin na tawag dito, ikukonsulta ko rin ito kay Doc. Okay na yun. Ayaw sa Ever. Ganun din. Nagsungit din siya sa amin. Doon kami sa Ever. Hindi niya raw kami mahal. Hindi niya daw kami mahal. Oh? Kasi namili po kami sa Ever nun. Sumama siya sa amin. Tapos, tatlo yung bit-bit ni Junjun. Sa akin dalawa. Mabigat po. Sabi ko, tulungan mo si Junjun. Sabi niya, hindi. Kaya niya na yan. Sabi niya. Ako, hindi mo ako tutulungan. Sabi niya, kaya mo na nga eh. Hindi mo kami mahal? Hindi. Yun sabi niya. Dati-dati pag tinatanong namin siya kung mahal kami, sabi niya, mahal ko kayo. Na ganun yun. Ngayon, hindi na daw niya kami mahal. Ibig sabihin, may ano rin, depende siguro, no, yung sa gamot. Depende po sa mood niya. Oo, paiba-iba. Tulad kanina. Nakangiti lang siya kanina. Pero kumain siya kanina. Kanina, biskwit at saka kape lang siya, Pops. Kahit anong Sa yaya mo umaga. sa kanya, ayaw niya talaga. Tsaka ayaw niya po nung palagi may yaya. Gusto niya yun siya yung... Siyang kusa. Kasi minsan nagluluto siya, Pops eh. Nagluluto siya ng noodles. Yung kape, palagi ko alam kung bawal ba sa kanya yun? Ay, di po kasi siya nakakatulog. Alam mo, pag sa... Malamang po, bawal talaga sa kanya. Oo, kasi kahit anong bawal ko sa kanya ng kape, talagang ano mga kapapi, ayaw talaga niya, 'di ba? Ayaw niya magpapigil mga kapapi kapag gano'n naman. Pinipigilan ko siya magkape. Yun nga, medyo ano siya, medyo nakakatakot. Gusto niya talaga ng kape. Oo. Tsaka bumibili kasi siya, Pops eh. Minsan bumibili. Nagkukusa. May time ba na ano, halimbawa bumili siya, sinasamahan niyo ba siya? May mga time ba na gano'n? Kusa siyang bumabalik. Ang dala niya po, cobra. Cobra. Opo. Ay, oo, nung nakaraan. Green na cobra. Naku. Ganun pa siya naglakad oh. Ganun niya yun. Tinago niya. Sinabihan ko na yun eh, na yung cobra, bawal yan eh. Diba? Hindi nakikinig pa. Nagagalit. Kasi sinagot niya ako noon eh, isa lang naman eh. Mm. Kasi nung naglakad siya papunta doon, bibili siya sa may tindahan. Sabi ko, saan ka punta? Tapos tinanaw ko lang siya. Lumagpas pa yun doon, hanggang doon sa malayo pa yung bumili. Tapos iikot lang siya gano'n. Tapos, cobra lang pala bibilin. Oo. Parang doon siya minsan umiinom ng cobra sa malayo. Oo. Tawag dito, may time ba na pumunta siya sa tindahan tapos hindi siya bumalik? May mga ganong senaryo ba? Meron po. Meron? Isang beses. Kasi di ba paborito niya yung chocolate na wafer. Bumili siya nun. Tapos tagal napapansin namin, andito naman yung tsinelas ni Kayla. Ba't ang tagal niyang bumalik? So hinanap po namin. Kaming Hinanap dalawa na lang namin. kasi yung natira dito. Pumunta kami doon sa Layo na lagi niyang namin binibilan. na, May ikot-ikot kami. Oh. Sabi, nagtanong kami kay may tinanong kami kung nasaan. May nakapatis ko yung bugi yata yun. Oo. Sabi, nandyan daw yun nakatayo. So sabi ko, baka pumunta doon. Di, pumunta kami doon ni Nika. Tinanong namin yung mga gwardiya doon. Sabi, ay oo, merong babae doon kanina pabalik-balik. O di, sabi ko, Nika, dyan ka dumaan, dito ako. O doon, pag liko ni Nika doon, nandun nakita, nakaupo. Anong ginagawa niya? Nakaupo. Nakaupo lang. Nakaupo Nakita ko lang. tapos Nakatulala. nakabuka ka siya hindi po siya nag-short, nakapanty lang talaga Nakapanty. siya. Tapos may dala din siyang damit na Biskwit, tapos yung binili niya. biskwit, bra, panty. Ano yun? May time na uuwi siya? Parang ganun? Hindi Natanong naman, niyo ba? Pops.
Wala naman, ano lang siya, nakatulala lang siya. Ano po kasi yun, Paps, yung time na yun naglaba siya, parang yung natuyo niyang damit, dala niya. Oo. Tapos hindi niya na siguro na ibalik sa loob, diretso na siya bili. Tapos anong ginagawa niya nung time na nakaupo siya? Nakaupo siya. Tapos Umiiyak. nung, Umiiyak. inaaya namin First siya time namin siya nakita na ganun, Paps, umiyak. yun. Ganon? Tapos hindi siya nagsasalita talaga, kahit anong tanong mo, hindi siya sumasagot. Eh, buti na pauwi nyo. Opo, napauwi naman po, pero sobrang tagal din. Oo, kasi yung time na yan, pagka bumibili siya sa tindahan, bumabalik Opo, naman. bumabalik naman siya. So, Tas- nagtaka kayo, bakit di siya bumalik kaya inikutan nyo? Opo. Tsaka ano din kami, Paps, kasi hindi po talaga siya umaalis ng walang tsinelas. Mm-mm. Palagi talaga yan. Nakapaa siya noon. Mm-mm. Tapos kinabukasan, tinanong ko siya, Kayla, naalala mo ba yung nangyari kagabi? Sabi niya, oo. Kung bakit ganun? Ano bang nangyari sa'yo? Sabi niya, ano lang ako, stress. Stress? Opo. Pero nakainom na siya ng Opo, gamot nakainom yan? siya ng gamot nun. Ay, Wala. Hindi pa ba? Ay, hindi pa pala, hindi pa. So, paiba-iba Stress nga yung mga papi, yung mood niya. Nung nakainom na ng gamot, tsaka sa hindi. Siguro Nung kasi umiiyak siya, naglaba Paps, ano, iniisip ko, ano kaya nararamdaman nito kasi gumagano siya Ayun. Baka yung palpitate yan. Yung ginagano niya yung Oo. dibdib niya. Tinatanong ko siya, hindi talaga. Sinabihan pa ka namin, gusto mo bang umuwi? Papatid ka namin yan kay Paps, ano? Oo. Namimiss mo ba pamilya mo? Hindi talaga siya sumasagot. Umiiyak lang siya. Ayun Siguro mga papi, kailangan natin na makausap si Kayla sa ibang pagkakataon siguro mamaya. Pero at least ito, alam nyo kung ano yung mga nangyayari dito sa ka-business house patungkol kay Kayla. At yung mga sinabi ninyo, malaking tulong yan para may i-rely natin kay Doc. Kasi hindi kasi siya nagsasalita pagkakausap niya si Doc talagang wala lang, okay lang, ano bang nararamdaman mo, wala naman. Yun ang kadalasang mga sagot niya. Pero yung sa mga observation na yan, malaking tulong para alam natin yung gagawin natin kay Kayla. At ayun mga kapapi, comment nyo rin po siguro kung ano yung magandang gawin kay Kayla. Niisip ko nga kung ano ba, ibabalik ba natin siya doon sa bahay nila, doon siya magpagaling, o dito siya, kasi iniisip ko rin sila mga kapapi. Kagaya nga niya kapag ka natatarayan, diba? Natatakot kayo. Tsaka nanakit na kasi. Nanakit. Oo. Ayun ang iniisip ko naman, mga kapapi. At pero alam ko naman kayo ay hindi basta-basta sumusuko, di ba? Kasi iniisip din namin, alam din naman po kasi namin yung kalagayan niya. Ah, naiintindihan nyo. Yun naman ang bilib ako sa inyo kayong mga katuwang namin ni Papa sa mga ganyang pagkakataon. Kaya papasalamat kami sa inyo. Lalo na sa 3Ms. Sa 3Ms talagang ano yan. Siyempre, kapwa babae nila Best friend niya daw kasi kami. Oh, best friend, di ba? Ayan nyo. At mayawang Panginoong Diyos. Umaling si Kayla. Sana po. Kami, hindi kami nawawala ng pag-asa. Siguro mga kapapi ay ano lang, hanap pa tayo ng ibang mga pamamaraan pa. At siguro kakusapin natin si Doc. Para siguro kung madagdagan ba yung gamot niya o kung ma-adjust ba. Pero yung sa kanya, Paps, tumaba siya. Tumaba. Oo. No? Malakas siya kumain. Malakas, ano? Tumaba siya. Kasi kahapon nakadalawang siya ng plato ng pansit. Ginising ko yung kagabi. Kasi sabi niya kakain daw siya ng cake. Tapos nung ginising ko na sabi ko, Kayla, kain na tayo dun sa sabi. Ayaw. Tapos nung Nakita yung ako nakatayo na. Kumain siya ng palabo. Tsaka cake nga. Oo. Basta ano lang siguro, medyo may hiya pa siya. Basta wag natin tipirin ba sa attention, pagmamahal. Ako naman mga papi, alam naman nila yan. Pagka pinupuntahan talaga yan, pinupuntahan ko talaga. Papakainin, papaalalahan, papainimin ng gamot. Papaalalahan na maligo ka na, Kayla, may alis tayo. May mga ganyan, senaryo. Basta siguro, tiyaga pa mga kapapi. At sama rin natin sa prayers natin si Kayla. Kanyang paggaling. Ngayon mga kapapi, hindi muna namin siya pinainom ng gamot. Bilin din kasi ni Papa na siguro obserbahan natin kung hindi ba muna natin painumin ng gamot. Ano yung actuation niya. Siguro mga ilang nagsimula ng isang gabi ba?
Kagabi. Kagabi lang pala. Kagabi, hindi na muna namin siya pinainom kasi pag nakakainom nga siya, talagang nagwa-wild eh. Medyo iba yung aura niya. Ngayon, nandun siya sa kwarto, nagpapahinga. Pero hindi pa siya sa akin nagtaray ngayon. Hindi pa siya nagtataray Hindi ngayon. naman. Nakasmile siya ngayon eh. Kaupo siya kanina nakaganon. Pagpasok po tsaka namin, dito. nakasmile siya. Nakasmile. Ang na-observe ko din sa kanya, Paps, parang ayaw niya ng ayaw niya ng yung, halimbawa, sabihin, kahit kuha ka na ng plato doon, ayaw niya ng ganun kasi nahihiya siya. Gusto niya siya yung Kusa. magkukusa na gumawa. Mm-mm. Kasi pag lalo na pag inaano mo siya kagayon, kain na kaila, kuha ka na lang ng plato dyan. Supak. Yun yung ayaw niya, parang naano siya na, siya na lang magkukusa, ganun. Parang may barrier pa, mga kapapi. Pero gagawa natin ang paraan yan. Siguro mga kapapi, hanggang dito na lang po muna yung aking vlog. At least alam nyo yung nangyayari. At kukontakin ko rin si Doc kung ano yung dapat gawin. As bisitahin natin yung pamilya ni Kayla. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya, kung magpapaiwan na ba siya doon o mananatili siya dito. Saan siya masaya, no? Mga kapapi. Tayo na, salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Comment nyo po kung ano yung inyong suggestion dahil malaking bagay po yan para sa amin, no? And God bless po sa ating lahat mga papi. At banat-banat lang tayo. Never say goodbye, tomorrow is another day. Bira. Nawala na yung mga kaguwang pambira. Narinig ko kasi parang umiyak ata si Nanay Marita. Paps. Oh. Juan. Kaya yan, mga papi, tiyaga lang sa mga tinutulungan natin. Yes po. No? Hello, Kenzo! Nandiyan ka pala, Kenzo! Hi. Hello! Hello. How are you? I'm fine. Sabihin mo, I'm fine. I'm fine. Grabe ba ito? Sino pogi? Sino? Sino? Kenza. Kenzo! Kala ko ba si Papa Dins? Sino ba? Sino pogi? Budin. Pwede.